Ulilang lubos na si Ising at kinupkup siya ng kanyang tiyuhin na si Banong. Isang kilalang manggagamot ang tiyuhin niya hindi lang sa kanilang lugar, kung hindi sa mga karatig bayan nila. Madalas itong lapitan ng mga taong nakulam, ginayuma ang asawa at mga nabiktima ng aswang. Si Ising ang naging katuwang niya sa panggagamot sa lahat ng ito. At isa sa naging karanasan ni Ising ay nanggamutin ng kanyang tiyuhin ang niyanggaw mula sa kabilang bayan. Dinala ng kanyang mga kamag-anak ang binata na halos hindi na makausap ng matino. Kaya nang makita ito ng mga taong nagpapagamot, kaagad silang nagsipagtabi gawa ng nanlilisik ang mga mata nito at tuloy-tuloy ang pagtulo ng laway mula sa kanyang bunganga. Pagpasok nito ay kaagad hinarap ni Banong ang pasyente. "Kailan pa nagsimula to?" tanong ni Banong sa mga kamag-anak. "Ay, 1 linggo na po ang nakakalipas, Manong," tugon ng ama. Nagalit si Banong dahil pinatagal pa nila ng ganong kahaba ang pagdurusa ng binata. At ang dahilan naman ng pamilya, hindi nila alam na nayanggaw pala ang binata dahil nung una ay nilalagnat pa lang ito. "Aminin ko sa inyo, mahihirapan na ako sa pagtanggal ng sumpa ng aswang sa katawan ng anak niyo. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko ito napapalabas sa katawan niya. Kaya kailangan ko ng inyong pag-unawa at higit sa lahat, ang inyong kooperasyon." Wika ni Banong. Kaagad niyang inutusan si Ising na ihanda ang lahat ng kagamitang kakailanganin. Medyo nakatulala pa ang binata dahil ito ang pinakaunang beses niyang makakainkwentro ng isang nayanggaw. Nang matapos niyang maihanda ang lahat ng kagamitan, tumayo siya sa tabi ng tiyuhin at pabulong na nagtanong. Tiyo, aswang po ba talaga yung binatang yan?" tanong ni Ising. Tinignan naman siya ng kanyang tiyuhin at sinabing wag na munang magtanong dahil malalaman niya din ang lahat pagkatapos ng gamutan. Inusalan ni Banong ang pasyente ng panggapos at hindi makapaniwala si Ising sa nakita niya. Dahil unang beses niya ding makakita ng ganitong uri ng kakayahan ng kanyang tiyuhin. Walang nakahawak sa binata, ngunit hindi ito makakilos, ni hindi nito magawang maiangat ang kanyang ulo. Habang nakagapos, nagpausok si Banong ng dahon ng laurel at kung ano-anong ugat at balat ng kahoy. Naglakad siya paikot sa pasyente habang nakatitig lang ito sa kanya. Ilang sandali pa ang lumipas. Naupo siya sa tabi nito at hinawakan ang noo ng binata. Ipinaabot niya kay Ising ang isang baso ng dinasalang langis at kaagad na ipinainom ito sa may pasyente. "Magantay tayo ng ilang minuto. At Ising, ano mang lalabas sa katawan ng pasyente, wag na wag mong hahawakan. Maliwanag?" Wika ni Banong. Tumangulang naman si Ising. Bagaman naguguluhan ay sinikap niyang sundin ang lahat ng sinabi ng kanyang tiyuhin. 15 taong gulang pa lamang si Ising ng panahong ito, kaya naman marami pa siyang hindi nauunawaan sa mundo ng kababalaghan. Ilang minuto nga lang ang lumipas. Biglang dumuwal ang pasyente. Tumayo si Banong at hinampas ng buntot ng pagi ang paligid ng higaan ng pasyente. "Hayop ka! Lumabas ka sa katawan ng binatang to kung ayaw mong dut-dutin kita!" Wika ni Banong sa elementong nasa loob ng katawan ng pasyente. Maya-maya lang ay biglang nag-iba ang boses ng binata. Parang baboy na kinakatay. Nagpupumiglas ito. Ngunit nang idiin ni Banong ang buntot ng page sa kanyang dibdib,
tila napako ang binata sa kanyang hinihigaan. Umubo ng napakalakas ang binata at lumabas ang itim na likido mula sa kanyang bunganga. Nanlaki ang mga mata ni Ising dahil siya ang may hawak ng planggana at dito sinasahod ang isinusuka ng pasyente. Kakaiba din ang amoy ng itim na likido. Parang nabubulok na laman. Itim na parang gamit na langis ng sasakyan. At mas lalong nanayo ang balahibo ni Ising nang makita niyang gumagalaw ang lalamunan ng pasyente. Kitang-kita niya na merong nagpapabalik-balik sa bunganga, pati na din sa lalamunan ng binata. Hanggang sa tuluyan itong dinukot ni Banong. Hindi siya makapaniwala nang ilagay ng tiyuhin niya ang isang buhay na ibon doon sa planggana. Nakatulala pa din si Ising ng sandaling ito at hindi niya narinig ang sinabi ng kanyang tiyuhin na ilapag na ang planggana doon sa sahig. Laking gulat na lang niya nang biglang tabigin ni Banong ang planggana dahil papatalo na kay Ising ang itim na ibon. Ano ka ba naman, Ising? Umayos ka. Kamunti ka nang lumipat sa'yo yung yanggaw. Wika ni Banong habang hawak-hawak ang itim na ibon. Kaagad siyang nag-usal ng orasyon. Namangha ang lahat dahil biglang naglihab yung itim na ibon. Unti-unti itong naging abo sa kanyang kamay. Malaya na ang anak niyo. Ingatan niyo siya. Dahil mahirap na kapag naulit ang pangyayanggaw sa kanya. Dahil hindi na natin to mapipigilan kapag nangyari sa pangalawang pagkakataon. Wika ni Banong at nagpasalamat naman ang mga magulang ng pasyente. Habang si Ising naman, nanatiling naguguluhan dahil hindi niya lubos na maisip kung paanong pinalabas ng tiyuhin niya ang itim na ibon sa lalamunan ng isang tao. Ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan, paano ito napunta sa sikmura ng binata at nanatili itong buhay sa mahabang panahon. Hindi na malaya ni Is na nagsasalita na pala siya ng malakas at narinig ito ng kanyang tiyuhin. Ising, halika dito. Maupo ka sa tabi ko at ipapaliwanag ko sa iyo ang lahat. Wika ni Banong. Ipinaliwanag niya ang lahat sa pamangkin. Ayon kay Banong, ang pangyayanggaw ay isang uri ng paraan kung paanong ipinapasa ng aswang ang kanyang kakayahan o hindi kaya kapangyarihan. Madalas itong ginagawa upang dumami ang kanilang lahi kahit gusto man ng tao o hindi. Sa pamamagitan ng paglaway sa tenga, paghalo ng kanilang buhok sa mga pagkain, o hindi kaya pagdura sa inumin. Maliban pa sa mga ito, napakarami pang ibang pamamaraan upang maipasa ang pagiging aswang. At hinding-hindi ito mapipigilan kung wala kang kaalaman sa lihim na karunungan. Simula ng araw na yon, namulat si Ising sa lahat ng kaalaman tungkol sa mga aswang, lalong-lalo na sa yanggaw.